Lahat ng nangyayari merong dahilan. May dahilan kung bakit naririnig mo ako ngayon. May dahilan kung bakit napapanood mo ang video na to ngayon. May dahilan kung bakit bigla mo to nakita. May nag-send sa'yo. Nakita mo sa Facebook, nakita mo sa YouTube, nakita mo sa Google. O bigla na lang lumitaw sa timeline mo, sa newsfeed mo. May dahilan lagi ang Diyos. Lahat ng nangyayari, merong dahilan. Magandang araw po. Ako po ay isang OFW sa Abu Dhabi, UAE, United Arab Emirates. Ito pong kuha ko na video ay sa St. Francis Church sa Abrahamic Family House. Sa ngayon sarado siya kasi may gera sa UAE. At may gera dahil ho sa Iran war, Israel, US. Alam niyo naman po yun. Ito naman ay kuha ko sa Quiapo Church dahil ako po ay isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya naman sinisikap ko na tuwing Biyernes makapag-upload ng video dito sa channel ko bilang panata, substitute dun sa weekly na pagpunta sa Quiapo Church. Dahil wala naman hong Quiapo Church dito at wala rin namang nasa malayo ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno dito. Okay lang yun kasi hindi naman tayo sumasamba sa kahoy o sa rebulto tulad ng sinasabi ng iba. Bagkus tayo ay naniniwala kay Jesus Nazareno, hindi ang kahoy, hindi ang rebulto, kundi siya mismo, si Jesus Nazareno. Ito namang nakikita nyo sa video ay sa St. Joseph's Cathedral, kung saan nagdala sila ng maliit na imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ito po sa St. Joseph's Cathedral dito sa Abu Dhabi. At nagkaroon na mini translasyon noong February. At ito'y isa sa mga kuha ko. So ako po ay bilang isang deboto, gusto kong magpalaganap ng mga kwentong Nazareno. Kaya kung meron po kayong mga gusto ring i-share na personal na experience nyo sa mahal na pong Jesus Nazareno, pwede nyo pong i-share dito sa email address na nakikita nyo, kwentongNazareno@outlook.com. Tapos i-share din po natin, babasahin po natin. Sa ngayon, kasi hindi naman po ako, wala naman ho ako masyadong maraming followers, pero ang gusto ko lamang po ay mag-share din ng kanya-kanyang experience, kanya-kanyang moments with the Lord, with Jesus Nazareno, paano niya pinaramdam yung pag-ibig at walang hanggang pangunawa at gabay, patnubay. So gusto ho natin i-share yan. Personally, gusto ko siyang i-share. At bilang isang OFW sa Abu Dhabi, nakikita ko yung mga kapwa kabayan natin dito. Yung iba nawala ng trabaho dahil sa gera, lalong-lalo na yung mga nasa restaurant industry, nasa hotel industry, kasi syempre dahil may gera, walang turista, at dahil walang turista, nagsara yung ibang mga business o yung mga ibang companies o yung mga ibang establishments, o yung iba hindi nga nagsara, nag-lay off naman, nagtanggalan. Kaya nakakaawa ho makakita kanina. Lumabas ulit yung napanood kong video sa Instagram last week na isang kabayan natin na nawala ng trabaho, umiiyak. At hindi ko napigilang mag-comment doon last week. Nag-share ng sariling experience bilang isang tumambay ng 2 taon dahil nawalan din ng trabaho, naghihintay ng matagal. Umabot ng 1,000 ang rejected na applications. Tapos nung nagkaroon ng opportunity naman nakapag-abroad, nagkagera naman.
Pero alam mo yun, ang tagal ko naghintay na makakuha ng bagong trabaho. Tapos ngayon, may gera naman. Pero ganoon talaga eh. Kasi nga, hindi naman sinabi ni Jesus Nazareno na hindi magkakaroon ng problema, hindi magkakaroon ng pagsubok, hindi magkakaroon ng challenges. Instead, ang sabi ng mahal na pong Jesus Nazareno ay huwag matakot kasi sasamahan ka ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ang sabi niya, huwag matakot, don't be afraid. So sabi ng mga nakikita natin noon, yung don't be afraid, don't worry, huwag matakot, ay makikita daw sa Bible 365 days, ay 365 times. No, parang 365 days na rin. So parang reminder na araw-araw hindi tayo dapat matakot. Ano man ang maging problema, ano man ang maging challenges, mawalan man tayo ng trabaho, kahit ako tagilid dito. Kasi nga may gera, ako po yung nasa aviation industry. Medyo nakarely din kami sa turista, sa tourism, sa mga pasahero. Kaya problemado din kami. Kanina nga, tinawagan ako ng boss ko kasi naghahanap kami ng, yung customer kasi namin outside UAE ay nag-back out. Kasi nga, nagwo-worry sila sa gera dito sa Middle East. Kaya ayaw na nilang tumuloy dun sa kanilang unang deal or agreement sa amin. Ngayon, inutusan ako ng boss ko na i-convince yung customer na tumuloy. So, ang hirap. Paano ko i-justify yun na may gera? Pero safe dito, na okay dito. Safe naman talaga. Pero syempre, kung ako customer, meron akong worry kasi may gera nga eh. So, yung kumpanya namin, nagpa-implement ng 15 days forced leave. Kinailangan yun kasama sa measures para masustain ng company. And may chismis, may bali-balita na baka magkaroon ng pay cut para mag-survive yung company. So, wala naman tayong problema sa mga ganyan kasi mga pagsubok talaga yan, hindi nawawala sa tsaka marami talagang apektado. Bukod sa nakita natin na kabayan, marami pang iba na hindi lang nagpo-post, apektado din. At kung isa ka dun sa mga yun, kung OFW ka sa Middle East, napapanood mo to, gusto ko lang sabihin sa'yo na lakasan mo lang ang loob mo, hindi ka papabayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. At sana magkaroon ka ng peace of mind habang pinapanood mo ito, nakikita mo si Jesus Nazareno, hindi ka niya papabayaan, hindi ka niya iiwan sa gitna ng laban. Kasama mo siya sa bangka mo. Yun nga ang sabi ko dun sa nakita ko sa Instagram, nag-comment ako. Shinare ko sa kanya yung paborito kong Bible verse, Mark chapter 4 verse 40. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Dahil lagi kong pinapaalala na kasama natin si Jesus Nazareno sa bangka natin. Wala siyang pinangako na hindi magkakabagyo. Wala siyang pinangako na hindi lalakas ang alon at hindi aalog yung bangka mo. Pero, ang sabi niya, kasama mo siya doon sa bangka. Kasama mo, katabi mo. At pwede kang matulog na mahimbing kasi nga siya nga natulog din na mahimbing habang bumabagyo. Kaya huwag kang matakot. Kasama mo si Jesus Nazareno sa bangka mo. Papaalisin niya o papatigilin niya ang ulan, papatigilin niya ang bagyo, papatigilin niya yung mga malalakas na alon na umaalog sa bangka mo. So, naalala ko rin yung shinare ni Bishop Broderick Pabilio nung translasyon
2021 homily niya. Sabi niya, huwag nating kalimutan na ilagay si Jesus Nazareno sa gitna ng mga issue, ng mga problema natin. Kasi tingnan natin yung imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pinapakita niya na dala-dala niya yung krus, nadadapa siya dahil sa krus, nabibigatan siya dahil sa krus, pero pinaparamdam niya rin na kasama natin siya. Kaya ilagay natin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa gitna ng mga problema natin at tandaan natin na kasama natin siya lagi sa anumang pagsubok, sa anumang hamon ng buhay. Hindi mauubos yung challenges kasi ganun talaga eh. Simula pa lang ng pinanganak ka na, planado na ang buhay mo. Planado na lahat ng mangyayari. Kaya ang kailangan mo na lang gawin, manalig at maging tapat at maging malakas. Lakasan natin yung loob natin. Mahirap sabihin, no? Siguro yung iba iniisip, paano maiisip mo po ba yan kung binobomba ka na? Kung lalo na yung mga kabayan natin sa Israel. So, mahirap. Siyempre, wala naman ako sa posisyon nila. Ang kaya ko lang sabihin ay pinagdarasal ko sila sa mga dasal ko na kahit marami akong goals, lalo na sa career, madalas binabanggit ko sa mahal na pong Jesus Nazareno na unahin niya yung mga mas nangangailangan kaysa sa akin. Kasi maraming mas nangangailangan kaysa sa akin. At tulungan niya na lang ako dito sa career na binigay niya sa akin. Though syempre, bilang pag-iingat at bilang pagpe-prepare din, naghahanap din ako ng backup plan. Kasi kagaya ng mga kabayan natin dito, may pamilya din tayo sa Pilipinas na gusto nating suportahan at ayaw natin mawala ng trabaho at umuwi ng Pilipinas na walang-wala, di ba? Lahat naman siguro ng OFW, ganon. Kaya ito talaga, gumagawa ako ng video para sa mga may anxieties, may depression, lalo na sa mga kabayan nating OFW. Kasi yung iba dyan, homesick na nga. Ang hirap-hirap na, no? Homesick ka na nga. May gera pa. Tapos, hindi pa stable yung career mo. Hindi stable yung trabaho mo. So, ang dami mo nang iniisip. Pero, lagi nyo lang sanang tatandaan ay yung paborito ko na life verse. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Magsimula nung sinabuhay ko yan, magsimula nung in-over-communicate ko yan sa sarili ko, magsimula nung tinandaan ko yan, ay talagang nabawasan o halos nawala na yung mga takot ko. Siyempre, hindi ko naman masasabing hindi na ako matatakot habang buhay, pero ang kaya ko lang sabihin ay talagang pinipilit ko siyang isabuhay, na gusto kong laging tandaan na nandiyan lagi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi niya tayo pababayaan, lagi niya tayong papatnubayan. Kaya kapatid, kabayan, kaibigan, lakasan mo ang loob mo. Huwag mong kalimutang magdasal. Kahit 5 minutes lang. Tumahimik ka, tumingala ka sa langit, o kaya ipikit mo ang mata mo, kausapin mo si Jesus Nazareno. Hindi ka niya pababayaan. Kung meron pa kayong mga kilala na mas nangangailangan ng mga gantong klaseng video, share nyo po sana yung video na to sa kanila. Lalong-lalo na yung mga may anxiety at depressed. Muli, maraming salamat at tandaan po natin na lahat ng nangyayari mayroong dahilan.
Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.